Hello mga friendship, mga kapatid. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito na naman po tayo. Magpapahayag ng konting nalalaman. Ah, Sana maganda ang dating sa atin sa araw-araw natin paggising. At isa pa ba mga kapatid, friendship, sana abangan nyo po aking YouTube channel, Edwin Valencia, sa YouTube. Yun po. Dahil lahat po itong mga na-upload ko, doon po nyo makikita sunod-sunod. Sana pakisubscribe po tayo. Ayan. Shoutout din ulit ito kala Ato Plantilla, kay Mr. Alfred Gardner. Ayan. Sa mga kamag-anak ko dyan sa abroad, hello to baby. Cecil, Carol, Changpas, John Celso, Ricky. At yun sa kamag-anak ko sa Tondo. Sila Tinenet, Janet, sila Badet, sila Jonathan. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. Ang papalakayin po natin ngayon, mga friendship, ang reliyon ba daan ng kaligtasan o hindi? Yan po yan, mga friendship. Sa totoo naman, maraming mga tao ngayon ang talaga reliyoso pagdating sa Diyos. Although may pikita naman natin sa araw-araw pagdaladal nila sa mga samahan nila o sa simbahan, saan nakikita natin sila. Talagang reliyoso po ang tao. Yan po yan. Ngayon po, mga friendship, meron din man mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, na ayaw na may Diyos. Patalakayin po natin na sa susunod. Excuse me po. Yan. Ngayon po, mga friendship, isa-isayin po natin. Alam nyo ba na 2,000 ang reliyon ngayon? Isipin nyo, saan tayo dyan? Isipin nyo, 2,000. Lahat sila pawang nagsasabing totoo. Lahat sila pawang nagsasabing ang kaligtasan na sa amin, na sa kanila nandoon. Yan, lahat po sila. Pero, ang katotohanan po, sa totoo lang, ay isa lang sa mundo. Hindi po pwede sabay-sabay. Hindi po pwede na isang Diyos lang ang tinatawagan natin. Iba-iba lang tayo na way. Hindi yan po totoo. Umpisahan po lang dito po sa bansang Japan. Alam nyo, sa Japan, friendship, mga kapatid, ang kumapupunta kayo doon, ang reliyon po nila doon, Shinto. Sila po ay parang mayroon ding bilog-log na rosary po. Yan. At nag-aalay po sila ng kandilang Chinese na stick. Tayo naman, walang iniwan sa Katoliko, tayo naman nagro-rosaryo, nag-aalay din ng kandila. Yan po yan. Kumapunta naman po tayo sa India. Kaya napakalaking populasyon ng India sa lahat. Ang reliyon po nila doon, ang sinasamba po nila doon ay Ilog Ganges. Yun po ang reliyon nila, Ilog Ganges. Yan. At meron po sila doon tinutukoy na pinasabi na makikita nyo na parang sapa. Ano po yan Fountain of Youth na tinasabi. Ang Fountain of Youth po bababad po sila doon, nakahubad. O parang swimming pool po na nakatayo. Sabay-sabay po sila nagtatawanan. Tawa, halakhak. Sinasabi po doon na nakakabata daw ang pagbabad doon sa usapan na yon. Yan. At mabalik po tayo sa India. Meron din po silang Diyos doon. Kung alam po si Vanessa o Vanessa yata.
na babaeng magandang Bombay na may nunal po ditong pula. Yan, nakikita nyo po yan sa mga, siguro, familiar na kayo, nakikita nyo na apat po ang kamay na nakaganon. Nakaganon po siya. Yan, nakaganon. Apat po ang kamay niya. Yan. Meron din po silang Diyos doon na sa reliyon nila. Kasi malaki po India eh. Diba? Bahagi sila eh. Meron po sila doon na ang Diyos babae na nakadiretso pong ganyan. Ayan po. Ang ulo po, elepante. Yan. Sa India po yan. Makikita nyo. Meron din po sila doon na reliyon na na Sikhismo. Ayan po yan. May mga sa ulo. Sikh. Turbante. Yan. Sa Ilog Ganges. Tapos sila Ganesa. Ayan po yan. Ganon din po sa bansang Gresya. Sa Greek mythology. Diyos araw, Diyos hangin, Diyos tubig. Yan. Ganon din po sa Islam, sa mga Muslim nating kapatid. Na ang Diyos nila si Allah. Si Muhammad ay propeta. Ang Biblia po nila ay Quran. Hindi po Bible na kagaya sa atin. Diyos po. Quran po ang Bible nila. Ayan po yung mga reliyon na yan na At meron din po sa Cambodia. Hindi ako magkakamali. Isang malaking paa po yun. Paa. Napakalaking paa. Yung dulo po ng hinlalaki, doon po sila lumuluhod. Sa Cambodia. Doon nyo makikita. Andin dyan po yung Diyos ng mga Aztec. Aztec. Ang Diyos po nila araw. Sa araw po sila kumukuha ng mga mensahe. Pag lumiwanag, nagdilim, doon din po sila bumabatay ng oras, kung anong oras. Higit parang relos nila. Yung po yan, Aztec. Siguro kung nakapanood niyo yung pelikula ni Mel Gibson na Apocalypto, yung pupugutan na ng ulo yung bida, tumingin muna sila sa araw. Kapag po nagbigay ng dilim, hindi nila papatayin yung tao. Pero pag hindi po, pupugutan siya ng ulo. Yung mga taong po yan, ang mga namumugot ng ulo. Yan po, mga reliyon na nagkalat mula pa noon hanggang ngayon. Ayan po yan. Ng anito natin. Yung mga pagba dito. Yung mga yung mga katutubo. Diyos nila anito. Pinaka-reliyon nila. Sumasamba sila sa mga anito. Ayan. Napakarami. 2,000 yan. Iisipin nyo. Meron pa po akong nakita dyan na reliyon na. Ito pa. Sa Shaolin, China. Ang Diyos po nila si Buddha. Kaya kung masasabi dyan, Buddha bless you. Buddha. Ang Diyos po nila dyan. Pasensya na kayo, may kumakaon na aso siguro sa titinig nyo. Buddha po ang Diyos nila dyan. Yan. Kasi Buddha po ay tao lang, hindi po siya talaga Diyos. Pero Diyos nila. Ang mga Sikhismo. Buddha po. Sikhismo pala sa India. Yan. Inisa-isa ko po. Kung isa-isain ko po 2,000, mahaba eh. Hindi po tayo matatapos. Yan. Ngayon, i-way back na lang po natin sa panahon uli ngayon. Na nung nandito po ang Panginoong Hesus sa lupa, meron na po mga reliyon. Andiyan po ang Pariseo, Sauduseo, yan po, Sabat, ayan po. Yung mga Pariseo po na Judaismo, diyan po nanggaling si Apostol Pablo sa Judaismo, reliyon nila yan sa Judaismo. Yan. Pansinin ninyo.
Panumpan ng ating Panginoon Jesus, marami na reliyon. Pero ah, hindi po sila talaga kinilala ni Jesus. Yan. Dahil sabi nga ni Jesus, kayo mga paimbabaw. Dahil di po siya kumilala ng reliyon. Ayan. Hanggang ngayon sa atin, ngayon nakita po, dalawa, ang daming reliyon ngayon. Hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Di po ba? Malilito ka eh. Punta ka doon, andun ang kaligtasan. Punta ka dito, andyan kanilang kaligtasan. Punta ka doon, andun din. Saan ka alid? Di po ba? Yan po sinasabi dyan na napakaraming reliyon. Kung sagisag po yan ng kaligtasan, bakit iba-iba? Bakit iba-iba po kung yan ay sagisag ng kaligtasan? Paano ka makakasiguro? Okay. Pero may tinutukoy po na isang reliyon. Sa Biblia po, mababasa nyo to, na Diyos ang nagtayo, hindi po tao. Yan. Ito po ang reliyon na nyo lang mabasa. Iglesia ng Diyos. Nakita nyo na. Iglesia ng Diyos lang ang tinayo ng Diyos, hindi ng tao. Ito pong iglesia ng Diyos, paano po ito ni Moises? Iglesia po sa ilang, iglesia po ng mga nakatatanda. Yan po yan, nag-umpisa po sa 10 utos ng Diyos. Iglesia po ng Diyos. Yan. Yan. Kaya po sabi nila, ang Diyos ko, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Isaac. Kaya iglesia ng Diyos, kumikilala sila sa Diyos. Ayan. Pero, sa panahon po natin ngayon, nung mangyari po yung iglesia ng Diyos, nawala po yan eh. Nawala po ang iglesia ng Diyos. Kaya alam pong bumaba ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, muli niyang ibinangon ang iglesia ng kanyang Ama. Yan po yan. Muli niya pong ibinangon. Sabi nga kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Yan. Iglesia ng Diyos na binili niya sa sarili niyang dugo. Tinubos niya ang iglesia ng Diyos na matagal nang nawala, na absolute. Ayan. Linaw po, no? Iglesia ng Diyos. Yan po ay samahan ang pagkakilala sa Diyos. Ayan. Pero, ang iglesia ng Diyos, ang pangunahing talagang aral po dyan ay kaharian. Kingdom of God. Ayan. Bagamat po binuo ang iglesia ng Diyos, hindi yan po pinapangaral ng mga unang apostol at ng Panginoong Hesus. Tinaglay po, binangon, tinuwid at inayos ang iglesia ng Diyos, pero hindi po yan never na pinangaral ang iglesia ng Diyos. Yan. Kasi po, ang layunin po talaga ng Diyos, magbigay ng kalunasan sa sangkatauhan. Kaya po dyan, ano nyo na, pagtayo po ng iglesia, ipapangaral ng kaharian. Yan. Wala po kayong mababasa iglesia na ang ipapangaral kundi kaharian. Yan. Yan, ito po ang proof. Ito po ang proof na ipakita ko sa inyo, iglesia ng Diyos. Kaharian. Sa Mateo 24, kung mababasa nyo, yung mga hula po doon ng Diyos na katapusan ng sanlibutan, binanggit na po isa-isa. Diniin po doon at ipangangaral ang ebanghelyo ng mabuting balita ng kaharian. At kung magay darating ang wakas. Nakita nyo na, hindi po iglesia ang biyagin. Ipangangaral ang mabuting balita ng kaharian. At kung magkagay darating ang wakas. So bago magwakas ang lupa, ipangangaral po ang kaharian. Ayan. At ano pa patotoo? Doon sa huling bahagi po ng Mateo,
Itatlong para po to, paragraph po doon, kapitulo, sinabi po ni Jesus, ang lahat ng kapahamalan sa langit at lupa ay nabigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Sabi po, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ako'y sa inyong lalagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Nakita nyo, mga friendship, binanggit po doon sa pangangaral ang mabuting balita ng kalan at kung kagay darating ang wakas. Mangangaral ang kaharian, darating ang wakas. Umakyat at yung Panginoon Jesus, sinabi po, ang lahat ng pamalan sa langit at lupa na bigay na sa akin. Dahil dito magsiyaan nga kayo. Gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautisman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At ako'y sa inyo lalagi hanggang katapusan ng sanlibutan. So, pareho po. Di po ba? Wala po kayo mababasa sa iglesia. Ang madadali na papangaral ko, di po kaharian. Kasi kahit buksan nyo po ang Biblia nyo mula Genesis hanggang bago mag-Apokalipsis, puro kaharian po yan. Puro kaharian. Kaharian ni David, kaharian ni Nabucodonosor, kaharian ni ano ba to? Kaharian ni Solomon, kaharian ni Paraon. Ang nguli pong naghahari talaga siya, Nabucodonosor. Yan. Kaya ilustrasyon po dyan, parang puno po yung pinutol, nilagyan ng kadena. It means hindi natutubo, wala na maghahari. Kaya nga po sinabi, Christ the King. At mababasa nyo po sa Daniel 2:44, ang kanilang sadsad at sibat ay aking papandayin. At magtatayo ang Diyos ng isang gobyerno na hindi magigiba kay kailanman. Gobyerno ng Diyos. Kingdom of God ang itatayo. Walang pwedeng gumiba. Wala pa lang po sa Daniel na matutupad sa hinaharap. Ayan po yan. Kaya nga po ngayon, at isa pang bilin, wala pong inutos ang Diyos na magtayo ang tao ng reliyon. Never mong mababasa na ang tao, sinabi ng Diyos, tayo mga tao magtayo ng reliyon. Hindi po. Ayan, wala po. Pagka po ang reliyon, tayo lang ng tao, huwag na. Ayan, nasa sa inyo po yan. Kung nandyan na kayo, mag-isip kayo. Ako po, sinasabi ko lang po yung aliduntunin ng Biblia. At ang tinutukoy po dyan na tunay at wagas na reliyon, yung dalawin nyo ang babaeng bao. Ayan, ang wagas at dalisay na reliyon ay dalawin nyo ang babaeng bao. Ano ibig sabihin nun? Yung mga matatanda na parang byuda na nag-iisa sa buhay, dalawin natin, kakainin. Ayan, pagmalasakitan. Yan po ang tunay na reliyon na nababasa nyo. Hindi kung ano-ano po. Ayan. Inuulit ko, hindi po pinahintulutan ng Diyos magtayo ang tao ng reliyon. May reliyon na po dyan ang iglesia ng Diyos. Tayo ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung mga reliyon, ano po ba ngayon? Di pa tayo ng tao? Sila din yung namamatay. Di po ba? Kaya po yan, mga napakaraming reliyon, hindi mo alam kung natotohanan. Ngayon, natatanong niya, anong gagawin? Kaya nga po ang Biblia binaba ng Diyos Iba-ibang lingwahe po yan Maarabo ka, maano ka, lahat po ng language nandyan po sa Bible Mag-aral tayo. Yun po yung sinasabi na pag-aralan natin. Kasi tuturo sa inyo ng mga pastor, ganyan din baka nga hindi pa totoo. Ayan po yan. Religion po. Kung anong ang bisa sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ng Biblia, ito ba'y daan tungo sa kaligtasan?
Hindi po. Yan. Pansinin nito may dalawang pong magnanakaw. Nakabayubay sa kanan at kaliwa ni Jesus. Yan. Isa tinutuya siya. Pero isa nagsisi. Ano sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ko sa paraiso. Yan. Tinanong ba ni Jesus kung siya anong reliyon mo? Wala po kayo mababasang tinanong ang reliyon niya. Basta sagot niya, ngayon din kakasamahin kita. Yan. Ulitin ko sa inyo, no? Nakabayubay, dalawang bandidong magnanakaw. Isa nagsisi, isa humingi ng kapatawaran. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko sa paraiso. Hindi siya tinanong kung ano reliyon niya. Buong buhay niya magnanakaw siya. Ayan po yan. Pero po yung tao na yon, hanggang ngayon po nasa tutulog po sa libingan. Pero qualified po siya sa pangako ng ating Panginoon sa Kristo na makasama sa paraiso. Sabihin po, isa siya sa mabubuhay. Bibigyan ng pagkakataon sa paraisong lupa na ang bagong langit at ang bagong lupa nakaharian ng Diyos na matagal natin dinadalangin. Hindi po sa langit. Ayan, ang linaw, ano po. Wala pong binasing tinanong kung ano reliyon ka. Although, ngayon, may nakikita ako na reliyon. Talaga naman, nakakita nyo. Hindi ko babanggit yung pangalan. Pag linggo, Sabado, nagbabahay-bahay sila. Nagbabahay-bahay sila. Makatok sa mga bahay. Nakikita nyo sila, mga nakadesente. Ayan. Bisa nakausap ko sila. Ang pong tema talaga nila, kaharian. Dapat nagulat ako. Kaharian. Sabi ko, okay ito. Sabi ko, maganda. Kasi talagang utos eh. Ipangaral niya yung mabuting balita ng ebanghelyo ng kaharian ito yung dating wakas. Dating ang wakas. Sabihin, malapit na wakas, pinangaral lang kaharian. Kaya bilib po ako sa grupo na yan. Ayan. Kaya minsan, kung gusto makipag-aral, pwede rin. Sa kanila, willing naman sila mag-Bible study. Ayan. Talagang kaharian lang. Yan lang po iglesia ipapangaral. Kaharian sa Mateo 24, sa inyo mula 3 hanggang 33. Makikita niyo yun dun. Yan. Magbibigay lunas. Kaya nga po sa sa mga pahayag ko yung bagong langit, bagong lupa. Sa Isaiah 65 po yan, makikita niyo. Papalakayin po natin yan, ano meron dyan. Yan. Kaharian. At never din po sa Bible, kung magtatayo ng reliyon, babae ang magpa-founder, babae ang mamumuno. Hindi po yung pinahihintulutan. At hindi rin pinahihintulutan na kahit sino magtayo ng reliyon. Wala po. Sayang. Yan. Patay natin mga apostol, ating Panginoong Hesus sa langit na mag-aral po tayo ng Biblia. Yan po yan. Makikita maunawaan nyo lahat. Kadami ng ginagawa natin Isingit na natin. Diba? Para kung tayo naman mawala sa mundo, sisain tayo ng Diyos. Lahat tayo, haharap sa Kanya. Anong nagawa mo sa akin? Diba? Ikaw ba nasa aklat ng buhay? Ayan. Yan po yan. Mahalaga po na ang buhay natin nasa aklat ng buhay. Yan, di po ba maliwanag? Ang daming reliyon, panahon natin kay Kristo, yung mga Pariseo, Sadduceo, siyang nagpapako, nagpapatay sa ating Panginoong Hesus. Isipin niyo yan. Di po ba? Namatay na maraming mga reliyon nun. Bumuhay sila ng patay. Nagpagaling na may sakit pero tinakwil. Di ba? Sabi niya, Panginoon, paring papasok kami sa langit sa iyong kaharian. Pero sabi niya, bakit? Kasi sa pangalan mo nagpagaling kami may sakit. Bumuhay kami ng patay. Sa pangalan mo Pangalan niya dala. Ano sagot? Lumayas ko, may mga kampalasanan. Parang mura po yun sa salitang Aramaiko. Lumayas kayo sa harap ko. Kampalasanan. Kailan man di ko kayo nakilala.
Ayan, sipin niyan, diehard kay Jesus yan. Pagaling na may sakit, bumuhay ng patay. Hindi nila tinatwid. Kundi yung gumagawa lang ng kalooban ng aking ama, ng aking didinggin. Minsan nga, ito naman, hindi po sa pag-ignore, sa mga nakakapanood ka sa reels, sa mga ng Facebook. Ang dami rin yun, kalat. Mga evangelist, mga sugo. Sipin nyo, hahawakan yung miyembro. Sipin nyo, hahawakan sa note, itutulak, mga natutumba. Sipin nyo, mga nagsipagaling, gumaling daw. Sipin nyo yan. Pawang tingin ko, scripted. Ang parami ng miyembro, para pagaling na may sakit. Punta ka doon sa healing, gagaling ka sa mga sakit nila. Pagka inawakan ka ng pastor, ng kamay ng pastor, gagaling ka. Pinaasa nila ang tao sa mga para bang kapakapakinabang. Yan. Nakikita nyo yan, nag-iiyawan, nagtisigaw, mga inihimatay. Isipin nyo. Ito ngang Panginoon ni Jesus, pagpagaling na may sakit, bumuhay ng patay. Tinakwil sila baka ipis lang, di nila kayang buhayin sige, pagaling. Di po ba? Bumuhay. Baka isang ipis, di nila kayang buhayin. Di po ba? Wala na po ngayon himala. Sa totoo lang, tapos na po tayo dyan magwawakas na po ang lupa Lahat po ng himala, galing sa Ama, binigay sa kapangyarihan, kay Jesus kapangyarihan para pagpagaling ng mga tao may sakit. Bumuhay ng patay na si Lazaro, binuhay, apat na araw. Sipin niyo, wala nang himala ngayon. Matatapos lang tayo ng mundo natin. Anong himala? Sabi nga ni Nora Honor, walang himala. Di po ba? Kaya pag tayo naalip sa mga ganyan, mag-isip-isip tayo. Tapos mayroong pastor, hahawakan ka sa noo. Di ba? Hahawakan ka sa noo. Sasabihin, in the name of Jesus, in the name of Jesus, gagaling ka. Sino ka para utusan mo si Jesus? Pagalingin yung tao. Di ba? Wala nang himala po ngayon. Ang himala po ngayon sa kalabanan ng Diyos. Ayan. Yan po yung mga himala. Mga nagmimilagro. Ayan. Kahit sa ayoko na magsalita ng iba lang, baka maka-open ako ng tao. Maraming himala noong araw. Pero wala na. Tapos na term ng mundo. Maghahari natin Panginoong Hesus. Doon lahat, hindi na kailangan lahat doon magaling na. Bagong buhay. Buhay na walang hanggan. Tatalakayin po natin yan. Meron dyan sa paraisong lupa. Bakit hindi sa langit? Ayan po yan. Kaya ngayon po, nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo manatili sa reliyon na yan, okay. Naman, free will Kung palampalatayan nyo, okay. Kung na kayo maliligtas, okay. Pero sinasabi ko po sa inyo, wala po sa reliyon na kaligtasan. Yan. Kung hindi po sa pagbabasa ng Biblia, passport po papuntang paraisong lupa. Baka nag-akselan tayo ng panahon. Di po ba? Abuloy lang tayo ng abuloy. Paano na? Sipin nyo. Kahit nga po itong mga sa mga Baptist wala naman pati na si Juan Bautista ng reliyon. Actually, pinugutan pa nga siya ng ulo Yung birthday ng anak ng hari, yung reyna, gusto hilingin yung ulo niya, tinagpas po ulo niya. Ilagay po sa bandihado, niregalo sa reyna So, isipin nyo, paano? Di po ba? Paano ni si Kristo? Wala mayroong reliyon. Walang, mas diehard pa yan Wala siya kinilala. Tinakwil niya lahat.
mga nagpapatay pa sa ating Panginoong Hesus. Maging unang panahon pa. Kasi po, ang tao reliyoso talaga. Kaya nga po, ang paghahanap ng tao sa Diyos, gano'n na lang, hindi mo sila masisi. Kasi, ang isang technique ni Satanas para italikod niya ang tao sa Diyos, ginamit po niya reliyon. Kaya po yan, iba-iba, hindi tayo magkasundo. Ibang paniniwala, iba pong ritual. Ayan. Alam niya, ang tao sasamba sa Diyos eh. Kaya nilito niya yung mga tao ngayon. Para po kay Nimrod. Hindi po ba? Tagtayo po siya ng toreng ng Babel. Ang gusto niya, sumamba ron ang mga tao. Pero ginawa ng Diyos, ginulo niya yung wika. Kasi hindi magkaintindihan yung mga tao, hindi magkaintindihan. Hanggang hindi nasunod. Ganun din po yon. Kaya Haring Nabucodonosor. Isipin nyo, nagtayo ng toring gintong mataas. Kailangan sasamba kayo dun. Pero ano sabi ng tatlo, si Abednego, sila Abimelech, at isa pa, never silang sumunod kay Haring Nabucodonosor. Dahil alam nila may isang Diyos lang eh. Nangangatwiran sila na mayroong isang Diyos lang. O di po ba nagalit si Haring Nabucodonosor? Pinarusahan sila, nihulog sila sa hurno. Ano yung hurno? Parang oven. 7 doble ang init, sunog ka ron, pati buto mo, lusaw. So, hinulog sila. 3. Pero magtataka ka. Nung ibang nasa loob sila ng hurno, apoy, nakikita pa. Kasi parang may salamin po yun na nakikita yung tao kung talaga nasusunog. Nung nakita ng tao ni Haring Nabucodonosor, 4 sila ron. 3 hinulog, 4 po ang nakita. 4. Sipin nyo. So, paano nangyari? Isa po ron anghel eh. So, talagang paniniwala na nindigan sila sa Diyos. Niligtas sila. Parang kay Daniel. Hinulog sa yungib ng mga leon, 3 leon na talagang ang lalaki.